Hi, hello! Isang magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong ka-artist, Kuya Jess Balagtas. Sa araw pong ito ay tatalakayin po natin ang iba't ibang uri ng mga artworks, kultura at pangkabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino sa ating bansa. Samahan po ninyo ako. Huwag pong kakalimutan, Jess Balagtas YouTube channel. Just press like and share, and don't forget to hit the notification bell para kung may bago po tayong video ay mamanotify po namin kayo. Salamat po! Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Jess Balagtas YouTube channel. At nandito po tayo ngayon sa Barangay Tuktukan Community Garden. At titingnan natin ang mga tanim at kung paano nila ito pinapaganda at inaayos para sa komunidad. At ano may tutulong nito sa atin, sa community ng garden na ito. So, antabayan na lang po at makakausap po natin ang pinaka-head ng halamanan dito sa Tuktukan, sa kanilang garden, community garden. Kausapin po natin siya, interviewin po natin siya. Yay! Kausapin po natin si Con Ricky ng Tuktukan, Ginto Bulacan. Ayan po. Hello, magandang hapon Con Ricky. Hi, hello. Ano po? Magandang hapon. Welcome to Jess Balagtas YouTube channel. Ay, magandang hapon po. Welcome po sa mga ka-artist. Yan. Mga ka-farmers. Siya po ang pinaka-head ng committee ng agriculture sa Tuktukan. Barangay Tuktukan. Habang nagtatanggal po siya ng mga dahon. Ano po bang itutulong niya? Bakit tinatanggalin yung dahon? Kasi ito, alam mo, Jess, ito katulad ito, yung mga dahon na to, may damage na to. Opo. So ito, kaya ito may damage na, kasi may mga hayop siya. No, yung mga white flies na tinatawag namin, mga puti na yan. Kasi kung hindi natin tatanggalin to, aagaw to ng Sustansya. Imbis na sa bunga mapupunta pa sa mga dahon. Total, yung mga dahon to, sira na rin lang. So kailangan tanggalin natin. At isa pa, naghahanda tayo sa pagbubomba. Kaya mamaya, pati bunga, tatanggalin natin kasi ihahanda natin, ipiprepare natin sila para sa pagbubomba kasi gagamit tayo ng laso. Konti lang naman. Ihahalo natin doon sa organic na insecticide. Kasi sa ngayon, hindi kaya just ng hindi kaya sugpuin ng organic insecticide yung mga hayop. Kailangan talaga ng chemical pesticide. Okay. So, Jess, kumakita mo yung bunga. Ay, oo, namamalok. Sabi may hayop na yan. Oo, may hayop na yan. Butas na yan. Paki-zoom ko po. Ito, ayan. Ayun. Yan, pag yan, ibig sabihin, damage na yan. Damage na yan, oo. Okay. So, yung mga ganito, kaya namin tinatanggal na para pag nagbomba kami mamaya ng gamot, kasi dito mayroon ng hayop yan, nasa loob na yan. So, para hindi na siya pamahayan. Okay. Kasi pamamahayan niya yun, Jess eh. Saka hahawa pa sa iba. Okay. So hindi tatamaan ng ng gamot. So kailangan pagka ginamot natin mamaya yan, pati yung mga bunga na ultimo maliliit, tatanggalin na yan. So totally eradicate yung talaga bunga kahit may bunga ng ganyan, ano? Oo, tatanggalin niya. Ito, ito, Jess, Diba natin ha? Ito mo to, bata pa lang to. Pero pag ito, okay nga, mayroon siyang hayop na yan, may wood na yan. May wood sa loob. So, kaya pagka hindi natin nagapan yan, kumpara dito, tingnan mo to. Ito naman, ang tinira sa kanya ay yung mismong usbong. Kaya nalanta. Nalanta. Yan, may hayop na yan sa loob yan. Ayan, makapasin nyo, nalanta siya. Okay. May hayop sa loob yan, may wood na yan. Kaya yan, inaagapan natin yan, tinatanggal na rin natin yan para magsigulo din yung panibago. Kaya kayang bunga, sayang. Sayang. Pero yung kumapasin mo, Jess, itong usbong, may tama na, lanta na siya. Mamamatay na rin yan. So mga ilang months po uli magbubunga yan after na ma-pruning nyo sila? Mga 1 buwan lang. 1 buwan? Recover na uli. Recover. Pagkatapos natin to spray, lasunin, kakargahan natin ng mga pataba. Para magmura siya, magpanibagong usbong, panibagong bunga. Kaya mapapansin mo, Jess, ito, tingnan mo to. Kumukulubot na yung usbong niya kasi may hayop sa loob. Oo, ayan
sinisira. So, Kaya kailangan. yun pa rin po yung pinaka-hayop sa loob, yung pinaka-white flies na yun. Oo, tsaka may shoot borer kung tawagin nila yun eh. Oo. Yung shoot borer na tinatawag na yun, yun nga yung uod. Mm-mm. So, bata pa lang sila, pinapasok na sila. Yan, no? So, hindi na matino yan. Okay. Kaya meron sila, ilan ba yung row ng ano nyo? Ilan row to? Talong, Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na row ng talong. 8 na 10 puno. 10 puno. Dito 80. 80 puno. 80 puno yan. Stay lang ako konsi ha. Punta lang ako dito. Sige. Video ko lang. Yeah, so mga ka-artist, meron silang 8 rows ng anong kanilang taniman ng talong. So, 10 sa isang row is 10 na talong. So, 80 yan. 80 lahat. Ang plano nila ngayon ay sprayan ng pesticide kasi nga meron na mga tama yung ibang mga katalong. Kaya nagkaroon na, maliit pa lang meron ng mga hayop sa loob. So yan, patuloy ang pagpupruning ni Consi. Paano po ito, Consi, itong ganito kalaki? Ganito kalaking bunga? Yan, mauobligahan tanggalin yan. Tanggalin talaga. Lahat, asin lahat talaga. Lahat, oo, para mag-recover siya agad. Hindi po pwedeng may maiiwan, ano? Yan, no? Dito, dito. So, dito pa to. Pag biliak mo to, Oo nga, ayun. diba? Minsan iba, iniisip pa ma-recover pa, no? Hindi na. Kaya pabayaan lang, baka lumaki pa. Hindi pa yung pala, kaya pala nagiging Ayan, no? nababansot. Ito, isa sa hayop. Ayun. Natin, ito. zoom. Ayan, isa sa mga hayop, yun ang may message. Yan ang sumisira. Yan. Kaya kung makita mo, pati dahon, tinatamaan. Ayan. Yan, oo nga, ang dami. Yan. So, sayang naman yung hirap natin pagka hindi natin tinagapan. Oo. So may pag-asa pa yan, Konsi. Oo, kumabatayin lang natin yan para mag-usbong siya uli ng panibago para makapagbunga siya. Okay. Kaya pinuputol natin yung ibang dahon. So talaga kailangan po maging knowledgeable tayo sa mga ganitong bagay kasi hindi basta-basta yung pagtatanim ng halaman. Oo, Kailangan din talaga. sayang eh. Oo. Sayang. Alam mo yung tinutungo nung ginagawa mo. Para hindi masayang. Unang-una yung kapital mo pag magtatanim ka, kailangan talaga nasa ayos. At pinoprograma din po yun, di ba, Konsi, kung anong panahon dapat tanim? Oh, may calendar tayo sinusunod. Katulad niyan, mamaya, makita mo just yung bagong tanim natin dito mga seedling, yun ay papasok na ng tag-araw. Meron tayo doon ngayon na bagong tanim na siling labuyo, kamatis at saka okra. Pa-summer na yun, di ba? Ayun, sakto na yun, pang summer. Nakita mo sa Diyos, oh. Paano kang hindi manghihinayang? Kaya nga. Sira na siya. Kaya sayang. Hindi kayo pwedeng prituhin yun, Konsi, yung mga ganon? Hindi na. Yung mapait. Wala. Hindi, tsaka wala kang makukuha ang tino. Sayang. May tama talaga sa loob. Yan. Bali, mayroon din nga tubig dito, kaso hindi nagagamit yung pandilig yung Konsi. Oh, yung sasalog. Ay, sa salog, ano? Oo. Ayan, meron Hindi naman yan eh, tabang yan. Ayan, may mga ano rito. Ayan. Ayan, dahil sa salog, tong tubig na to, ayan, nagiging pandilig nila. So, may resources sila para sa pandilig. Meron pa pala rito Konsi. Ano ba to? Sitaw. Sitaw. So, ito, may mga bunga na ang kanilang mga sitaw. Ito yung mga variety na mahaba. Oo. Ayun na. Tayo ilang buto, tinignan natin yan. Ganda Ito, ano na magiging problema nito? Halimbawa, kung ano naging peste nito? Yan, yung mga tawag ko, parang mga yung mga itim. Yung black na Yung mga black. nagpupun-pun-pun sa Siya. Yun ang pumapatay naman sa sitaw. Yun ang pumapatay sa sitaw. Ito, sa ngayon, okay wala pa. pa siya kasi inalagaan natin agad. Okay. Maganda Sprayan agad ang haba, natin yan. Oo, mahaba yan. Ganda. Kaya wala pa siya. Pero ngayon, nagpunla ako ng mga sitaw. Baka dagdagan natin yung tanim ng sitaw. Ito naman, kahit naman di tagulan, namumunga yung sitaw, di ba? Oo. Nagpupunis Konsi. Ano? Oo. So, kailangan tanggal na natin to kasi tingnan mo usbong niya sira-sira Oo nga, na. sira na. Hindi na magbubunga na maayos yan. Kahit may bulaklak. So yung pinagputol natin usbong na to, itong dulo, mag-uusbong ngayon yan. So doon na yung panibagong sibol niya. Para umayos. Saka alam mo Jess, nadali din na tayo nung nagdaang bagyo.
Ha? Hindi din na nakaligtas. Nung nagdaang bagyo na si Juan ba yun, tsaka yung sinundan. Si, ha? Ang pangalan nun? Si ano? Lubog to eh, lubog lahat Ah, lubog to, inabot Oo, to. tumbahan niya. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, pinalagyan ko na ano, ito. Trellis. Mga trellis, mga ganyan. Inipit ko na siya. Oo. Kaya kung mahangin man, hindi na siya tutumba. Ang tawag po dito sa sa agriculture, trellis po matawag Oo, yan. trellis. Para pang pampatibay po sa halaman. Yan, nagpupruning siya. Ano po? Yung mga magugulang na, yung mga unang dahon Yung mga nasa ilalim. Oo. Oo. Para yung bakit nga po pala tinatanggal yun? Dahil wala, pinamamahayan din siya. saka kumukuha din sustansya. Kumukuha din sustansya. Okay. Kaya kung mapapansin nyo yung ito, pinalagyan ko ng ipa. Mhm. Pinatagan ko ng ipa. Para hindi natubuan ng damo. Saka hindi Oo, tama. Isa din sa nagkukos na rin eh. Pag nilulumot na yung lupa, so ibig sabihin nung kulang na sa nutrients yung halaman ko, kulang na sa calcium. Okay. Para din tao kasi. Kailangan kakarga mo rin ng mga vitamins. Vitamins, para kahit nagkakaedad din lumalakas, ano? Oo, tama. Alagaan mo siya sa vitamins. Daming nakukuha mga dahon na yan. So ito po mga dahon na to, ano to, tapon lang o pwedeng gawing fertilizer? Hindi, tatapon na eh, babaon niya kasi, Kasi, may mga hayop yan eh. Oo, tama. Meron siyang mga hayop kaya kailangan ibaon. Kaya ingatan natin, kasi iba ginagawa nila, tatanggalin nila, tapos ginagawa nilang fertilizer, andun din pala yung mga insekto. Oo, tama. Kapag natuyo yan, mamamahayan siya uli ng hayop. O dahil doon ang kinakain nila, no? Okay. Ang gusto kasi ng mga insekto dyan, yung mga tuyong damo, mga tuyong dahon, dyan sila namamahay. Doon sila nagpo-propagate, ano? Oo. Dyan paparami. Mamaya, yung mga bunga naman aalisin natin. Okay. Totally, wash out siya. Wala matitirang bunga. Kahit maliit. Maliban nila sa bulaklak, ano, kasi? Oo, kung kakayanin niya. Kasi, bobombahan natin ng lason. Hindi kaya na organic eh. Oo. So ito nakalagay, talong. Scientific name. Ito may scientific name pa po sila. Ayan. Para po sa kaalaman, Solanum melongina. Yan ang kaya scientific name. So, ito educational din po itong ating pag-gardening. Kailangan dito merong information na ibinibigay ang bawat barangay para makatulong din po sa mga gusto at mag-alaga ng ganitong klase ng halaman. Kasi punta lang ako saglit doon, ha. Tingnan ko lang, ha. Ano ba itong mga tanim na to? Suha ba to? Kalamansi, ano ba to? Suha. Ano ba? Suhan Davao ba to? Konsi? Pangkaraniwan lang. Yan. Sinatanim sila suha. Diyan ba po na 1, 2, 3. Dapat na 3 puno na suha. Hindi pangkaraniwan lang daw itong mga suha natin. Ewan ko yung sa school kung parang namunga yung suha sa school Nakita mo yun, ganun nakaliit. Kaya lang, pinrunin nila pinupod nila yung dahon Ganun ba? Pinalbo nila parang sayang nga Ang daming bunga dati nun Jay! Ayaw, tatanggalin ko mga. Bali, hello, si Kuya Jay. Siya Tauhan kasama. natin yan sa hapag. Okay. Pag-artin yan. Siya pala yung tauhan dito. Saka si ate din kasama. Ito, bagong tanim natin, lettuce. Ayan, mga lettuce yan. Lettuce, ito naman, yung tutawagin, mura. Oo, Sibuyas na mura? Sibuyas na mura. Okay. Ito inalo sa pansit. Pansit. Tapos kaldo. Kaldo. Yan Yan, may mga tanim sila. Meron sila mga murang sibuyas. Ito, nagbubunga ba ilalim nito? Kasi hindi. Asin ganun lang. Oo, ganyan lang. Kasi na pagkakamali na iba, pag nagtanim ka ng sibuyas, pwede mong kunin din yung pinakaanon. Siya, hindi. Hindi. Dahon na. Ito naman, pagka tumanda to, ito yung pinabubuto kong tawagin. Ito yung pinakabuto. So, patatandaan mo yan hanggang sa gumulang matuyo. Yun yung buto, yun yung tatanim. Yun yung tatanim. So, mga ka-artist mga ka-farmers, ito po kasi ito yung ginagawa sa lalagyan sa ibabaw ng lugaw, pansit. Yan.
Ito naman, duyan dilaw. Ito Turmeric. turmeric. Ito yung turmeric na tinatawag, maluyan dilaw. Wala pa kayo naanin to, Konsi. Meron na. Oo. Gano'ng karami? Marami. Kahapon, nagpabukas ako ng isang, doon, nakikita mo yun, yung dulo na yun. Apo. Yan. Halos marami, 1 kilo sa isang puno. Aba, maganda na. 1 kilo. Yun iniinom, alam mo, kasi maganda sa katawan yan. Kasi alam mo, kasi tung buwan ng November, sa laboratory ako, ang ano ba tawag, creatinine ko 129. Mataas. Oo, 129. So nagpa sa border kung tawag, mataas talaga siya. Mahilig po ba kayo sa maalat, mantika? Mamantika. Mahilig ko yan. Mahina ako sa tubig eh. Kailangan talaga more water. Saka isa pa, nakatulong sa akin yan kasi mula nung uminom ako ng turmeric, so from 129 naging 110. Nung huling laboratory ko nung 1 linggo, 85 na lang. Ay, maganda. Normal na. Sabihin, merong resulta talaga, merong epekto sa katawan. No? So, mga ka-artist, magtatanim kayo ng ito. Madali lang patubuin to, Konsi, di ba? Pagka nakatusok mo sa lupa yun. Hindi naman siya diligin, no? Hindi naman. Hindi diligin. Basta, ganyan, pwede na sa ganyan, mga sako-sako lang, o pwede na, sa lupa. Yung pataba nito, Konsi, paano? Yan yung napaprocess dun sa mga MRF. Kasi di ba ang barangay natin meron tayong sariling MRF. Yung mga kinukolekta ng ating mga masisipag na eko, yung mga nabubulok, mga natirang mga pagkain, yung mga balat ng gulay, galing sa mga bahay-bahay, ano? Bahay-bahay. So pinaprocess dun sa MRF yun, nagiging fertilizer. Hindi, halimbawa, di ba may mga balat ng gulay na hindi po pwede sa halaman? Di ba may mga ganong klase? Hindi naman, basta lahat ng nabubulok, mga dahon man yan, o sama-sama na doon. Sama-sama doon okay. Yan. Pati mga titirang pagkain, mga tinik, mga buto, yung pinaprocess doon yan. Nabubulok yan eh. Yun yung ginagamit natin dito yung fertilizer. Pati mga hasang ng isda, di ba? Maganda. Kaya matataba yung tanim natin. Okay. Dito naman tayo. Ito, meron silang bonsai na Malunggay. Malunggay, yan ang ganda. Meron na rito usbong yan eh. Napaglaruan ng bata, nakakatuwa yan. Meron naman bagong pitas. Pag ito, dito pipitas ka lang, hindi ka na gagawin sa taas. Ito din, ganito din. Kinchay. Ito pala, kinchay. Okay, paano ito? Ilang months sa antok? Kasi, ang pinaka niyan, mga 2 buwan. 2 months, pwede na harvest. Buwan, mga 1 buwan. 1 buwan. Malago na yan. Hindi, yung harvest time. Hindi naman natin pambenta to eh. So, ang ginagawa natin dito, pagka ito pwede na harvestin, di ba kung makapansin nyo, pag bibili kayo ng kinkay sa palengke, kasama ugat. So, ang gagawin natin dito, pag gagamitin natin, gugupit lang tayo, yung ugat nandyan pa rin, para diretso yung tubig. So, yung binibili ba sa palengke, pwede itanim yun? Pwede. Pwede. Yung ugat. Okay. So, yung mga artist, huwag yung tatapon yun, nasayang. Ano nyo lang. Pwede. Meron kayong Wilkins. Oo, pwede itanim doon. May mga basyo na. Yan, dami nila. Yan, no? Ayan. May ilang... Hindi ko nabihin ako yung gano'n po. Talagyan natin mga 200, ano? Talagyan natin. Pero mahal ngayon yan. Rough estimate, 200 na seedling yan. Mahal ang kinchay. Bumili ka sa palengke, 20 pesos. Oo nga, kapraso, paghahalo ka sa pansit eh. Ganun din yung mura. Saka doon sa mga pusit, adobo, ginisang pusit. Yeah, masarap yan. Ito naman tayo, sa kalamansi. Ano ba ito? Kasi, ilang months na itong kalamansi mo? Ito yung, kumbaga dwarf na yan eh. Dwarf na yan. Kasi malaki yan. Yan, makapansin nyo, ang daming bunga. Alam mo, Diyos, ang ginawa ko rito, dahil tumigil ang bunga niya. So, binomba ko yan ng organic. Kung mapansin mo, meron akong pulot doon, pulot ko. Yung molasses kung tawagin. So, hinalo ko siya sa tubig. Yung ginagamit sa pagkain ng hayop, di ba? Yung pinainom sa baka, sa mga manok, mga bibi. So, binomba ko. So, nung binomba ko siya, nagbulaklak. Kaya kung mapansin mo, Jess, ayun na, ang ganda. Nagtubo yan. So, ano yung ginamit mo? Molasses saka? Molasses, tsaka kasi yung kapatid ko, nagtitinda ng mga mga isda. Mga hasang, ginawa ko. So, yung batawag doon, parang pinrasis ko yung molasses at saka yung hasang. Parang fermentation. 15 days. Pwede na yun. Tapos noon, inano ko naman siya. Ini-spray. Nilagyan ko ng molasses. Hindi, kasi kung wala naman silang molasses, pwede ba yung brown sugar dyan? Hindi ko pa na-try eh. Pero, kasi halos pareho din naman, may sugar din naman. Kaysa bumili kami ng polyar na tinatawag kasi complete din yun. Ganun din naman yung mga nabubulok din yun. Mga pinay-ferment din yun. Binibili, kino-commercial, commercial lang. Ginawa namin. Meron kasi kung alagang baka dyan, pinainom ko ng molasses. Yun na lang. Kaya nagsulputan. May mga bulaklak.
Sa sikutan ng mga maliit na bunga. Ang dami niya, no? Pag nagtuloy, Kaya ang nga, dami niya. ito yung dwarf na Oo, kalamansi. ganyan na lang siya. Ito yung 1 year na nakatanim dito. Okay. Pero Ito, ganyan lang siya. pwede kahit sa gulong lang, di ba? Halimbawa, yung mga sa gulong. binabahay yung lugar nila, pwede na sa ganito, no? Oo, Sige. kaya ako naman pinasya kasi nga talaga itong garden natin eh. Binabaha talaga. So, mahahapaw yung salog. Okay. Inilulubog eh. So, ito yung scientific name ng kalamansi. Yeah, Citrus microcarpa. Yun. Yan, Citrus microcarpa. Ayan. Saka itong garden na to, mayroong programa ng DILG dito, yung hapag kung tawagin. Yung halina't magtanim ng prutas at gulay. Yung acronym ng HAPAG. Oo, hapag. Okay. Yan. Kaya lahat yan, lahat ng barangay. Hindi sa pagyayabang Jess, tayo pangatlong beses na nakakakuha ng top 1. Wow, okay. Sa buong Giginto. Lagi tayong top 1, hindi tayo Nawawala, nawawala. Kaya katulad yan, sa isang buwan, meron uling validation ng DILG. So kaya naghahanda tayo. Yan. Nagpalit tayo ng mga seed, ng mga tanim. So bagong tanim na yung mga sili natin. Yan. Sili, kalamansi, okra. So pinalitan na natin yung mga dating matatanda na. Yan, yabang na natin yan para sa Agaraw. Okay. Kung mapapansin mo yun, Jess, yung isang plat na yun, doon naman natin mamaya tatanim yung pechay. Yung nasa ilalim ng balag. Oo. Okay. Ayun yung pechay, no? Tama. Inanda na natin yung tatanim natin yung pechay. Ito. So, tingnan natin yung mga pechay. Tapan muna. Kasi ang kailangan ng pagtatanim ng pechay, na pagpaglilipat ng punla, Mm-mm. kailangan hapon. Oo. Para hindi malanta. Oo, mahina kasi sa araw yan eh. Kaya Kailangan talaga matubig. Maya-maya, maya-maya, ililipat na doon sa plat yan. Okay. Mga anong oras yung matatapos yan, Konsi? Saglit lang yan, wala pang 1 oras yan. Isang oras yan. Ano yan? Kamalit lang namin tatamnan natin. Kasi nung elementary kami, pinagdadala kami ng teacher, yung palaban ng saging. Oo, so pwede yun, pantakip. Pantakip. Kasi may parang moisture rin, di ba? Parang Hindi, moisture. hindi siya malanta Para kagad. hindi rin siya marekta Marekta sa araw. Okay. Kasi pwede, matako sa tubig yan eh. Oo. So, yung sinasabi niyo, saan mo lalagay yung pinakanet? Mula doon o hindi nakasama dito? Yung net, Oo. doon lang. Doon Sa lang. lettuce natin. Sa lettuce lang kasi mahina. Yung bakod na yun, gagawin natin vertical yun. Tataniman din natin ng mga lettuce. Para okay. Kaya, tutulong natin si Jerry. Jerry, oh. Yan. Hello po. Ito isa sa masipag natin katuwang dito sa garden. Jerry. Jerry, pwede natin itanim yung yung pechay. Ano lang naman araw. Didiligin muna para magkaroon ng ano. Masama. So, ito naman. Saan tayo? Papaya. Ito, matatanda na ito, pero nadali dito ng bagyo eh. Talagang- Buti hindi man nabuhal po. Ito, nabuhat. Tinayo lang namin kasi sa gulong lang yan eh. Oo. Kaya tumigil. Pero ngayon, may bulaklak na uli. Ayun ako. Ang ina, kinargahan ko na rin ng fertilizer yan. At ito po, tanong ko din dyan, paano sa mga, sabi nila, yung mga iba nagtatanim ng papaya, ano daw, bulaklak ng bulaklak yung kanilang papaya, pero di tumutuloy yung bunga. Baka lalaki. Hindi po, ganyan, parang may, ano siyang ganun. Kasi sabi ni, Kulang sa pataba yun. Pataba. Oo, kasi kulang sa kapit. Nahuhulog lang siya. Kaya ito, ang ginamit kong pataba dyan, bukod sa organic, kinargahan ko siya ng complete. complete. Kung mapapansin mo, di ba nagkakalumot? Opo. So isang sakit ng halaman yan. So ibig sabihin niya, kaya kinakapitan ng lumot, humihina yung nung papaya. Katawan. Resistensya niya. Resistensya. Kaya binigyan ko rin kanina ng calcium yan. Calcium. Calcium. So pinaghalo ko yung calcium. Ano po ang number nung 1414 ba? O ano ba ang klase na Yung ano? complete na ginagamit namin, yun yung pinamamahagi ng pamahalaan ng bayan ng Giginto, yung sa mga magsasaka. Yung 14. 14. Triple 40. Oo. Tama. Yung ano naman, yung tawag ito, sinabi ko kanina. Calcium. Calcium, yun yung calcium nitrate. Nitrate. Oo. O puti yun. Okay. Ito, marami na naani dito, Jess. Ay, daming bunga. Marami na naani dyan. Merong sabi nila, pagka daw yung unang bunga mo, tinatanggal ba o hindi talaga? Hindi. May ganun kasing klaseng tatanim. Ito naman, ang tawag dito is ito yung sinta na papaya. Yan. Matamis Yung ba to? bilog. Matamis? Actually, hindi pinahihinog yan eh. Pinanggugulay lang yan. Yung Pang- mga pinansasahog sa Tinola. Hindi siya matamis. Oo. Hindi siya katulad ng Yung basta bilog na ganyan. Oo. Okay. Siya talaga panggulay. Okay. Pasahog, Ito yung Ito yung sinta. kinakain talaga. Ito matamis. Okay. So ito talaga yung pinapahinog. Okay. Ito, Jess, hindi pa nakaka-recover mula nung bumagyo. Alam mo kasi, Jess, ang papaya, mahina sa tubig. Parang malunggay din, di ba? Oo, mahina sa tubig yan. Pagka na tubig sila, namamatay. Mamamatay siya. Hindi pa siya nakaka-recover.
O yan, kaya nandilaw pa, no? Ay, hello pa. Pero yung usbong niya, okay na. Okay na. Babago ng usbong. Kaya tumigil siya sa pagbubunga eh. Dahil nalunod sila. Ayan, ang dami, oh. Ilang puno? 1, 2, 3, 4, 5. Ano yan eh? Pito yan eh. Yung dalawa dun eh, nakitumba ng bagyo. Eh kung may 5 kang puno, tapos namumunga sabay-sabay, ba, ang dami na niyan, ha? Ito po, dito naman tayo sa ano? Ito sili, oh. Daming Sili, yan na. Siling labuyo to, konsi. Kung makapapansin nyo, di ba, yung dahon niya parang lumiliit na din, no? Oo, ano dahilan kaya? Eh, isang sakit ng sili yan. Talagang hindi mapipigil yan. Pag nagsishrink na talaga yung ano, Ito naman, mayroon ding hayop yan. Tsaka kulang din sa pataba. nutrients. Ang sili kasi ayaw din niya na matubig. Oo, ayaw niya. Ayaw din na matubig yan. Pag ayaw naman niya na wala naman tubig. Sakto lang. Oo, sakto-sakto lang, di ba? Siling labuyo yan. Oo, yan, oh. Mahal pa naman ang sili ngayon. Mahal. Nasa 600 yata ngayon, 500. Sili. Kaya bagong tanong natin sili, yung dalawang plat na yan. Ayan, oo. Ayan. So, yung interval ng ano, yung pagpa-planting nitong sili, ilang ano? Bali ano, kahit na ano, siguro 16 inches to. Yan Pagitan kasi niya. binibili na namin eh. Hindi sabihin yung interval niya, yung Yung distance. tansyahan na lang. Tansyahan na lang. Tansyahan na. Kasi pag lumaki, di ba gaganon? Oo. Okay. Yun nga pala seedling na yun, i-promote ko na rin, no? Ah. Kung bibili kayo ng seedling, alam nyo, kay Daisy Duran ako bibili ng mga seedling. Address po ng Daisy Duran. Sa San Ildefonso. Malayo pa pala. Ano yata yun? Siya yung may pwesto ngayon sa ano eh, sa bayan sa Kadiwa. Ah, Siya yung may pwesto ron. magaganda po yung sili na yan talaga. Oo, Oo. mga talagang hybrid yan. Hybrid. Hybrid yan. O dito naman tayo, ano ba to? Okra. Okra to, ba't ganito? Kalilipat lang. Hindi, ibang, parang iba yung dahon niya, no? Oo. Iba- Bata pa. Sabi may mga okra kasi na may parang pabilog lang. Ito parang hindi siya ganito. Oo. Yun yung Hindi sa edged, parang maraming magbunga yan. ah, So pagka umangat yan, mga 2 linggo, pupruning din natin yan. tatanggalin ano natin. bunga niya, yung mahabang Mahaba. whitish, Oo. hindi greenish ano, kasi may ganun eh. Hindi maraming Mga susunod na linggo, Jess, kung makikita yung mga sili na ipupruning natin yan, yung mga usbong niya, puputulin natin, ganun din sa okra para magsanga siya ng marami, hindi siya tumaas. Ay, oo. Diba? Ganun pala, may sistema Oo. din. Dapat, Kasi kumpara sa okra, di ba tumataas yan? oo. So, para hindi tumaas yan, Parang binobonsai mo siya, ganun. oo, ipupruning mo siya para magsasangalan siya. Ganun din sa kamatis natin. Oo. Pero sa kamatis, sa sili, talong, ganun din ganun dapat. pwede rin ganun. Yung sistema, no. Ganun din. Para dumami Akala na. ko, kasi nagtanim ako ng kamatis, tumaas na yan, nabunga, tapos gumanon siya. Oo, yun. Yung nagiging problema. So, maglalagay ka pa ng trellis para mag-ano. Lalagyan natin yan. Doon sila Pag- gagabay. oo. Gagabay. Gabay. Kasi sa halaman, Jess, mas maraming sanga, mas maraming bunga. Tama. Oo. Kumpara sa mga, kung mapapansin mo Jess yung okra, di ba wala naman sanga yan, isang diretso lang yan. Isang diretso lang. Tapos dahon-dahon lang ganun, no? Puro dahon lang, hanggang tumaas yan. Oo. Mamatay na. Ang ginagawa natin dyan, ipupruning natin yan. Magsasangalan siya. Okay. May mga ka-artist, may technique na para sa gatanim ng okra sa kanang, sili, tawag ito, kamatis, may pruning pa pala yan. Pruning. Hindi basta-basta tanim ka ng tanim. Oh, parang ito, hindi basta yung kamatis natin na yan, hindi namin itinanim ng patayo yan, nakahiga yan. Ano pa? Pahiga. Ang degree niyan? Nakahigang ganyan, tutubusan ganun. Parang 45, ganun. Hindi naman. Para nakahiga lang, yung ugat yung puno niya, nakaganyan. Nakaganon. Tapos Tapos, pag tinanim mo yan, 40. sa umpisa, nakaganon. Pero pag 2 araw niya, okay. Isa din sa nagpapatibay ng Puno. puno. Hindi basta lang Hindi basta diretso basta mong ganun, ano. Okay. Ayan si Kuya. Dito na tayo kasi. tatanim na ng pechay. Okay na. Kuya, ganyan lang ba ang ano yan? Ang distance niyan? Opo. Ayan, okay. Ilan ba yung bawat row mo? Ilalagay mo, Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Jerry po. Si Jerry Pogi. Jerry Pons. Jerry Dulsayo po. Ano pa? Jerry Dulsayo. Okay. Panoorin niyo po, nasa YouTube kayo, Opo, opo. Subscribe po kayo sa channel ko. Ayan po. Ayan, tatanim siya. Hanggang doon sa dulo po, lalagyan po nila yan. Ito po yung mga seedlings. Ayan, nakita niyo po. Hindi ko makita itong tripod ko eh. Mamaya mag-intervene lang tayo. Para, ano. Bukas na umaga. Ayan, no. Ibig na kayo malinis. Mga dako. Mga tama. Paglaki po, marami anihin. Oo, masarap yan, di ba? O, ginisa yung ano. Paborito ko yan dati. Ano yung ilalagay mo sa ano, sa baka, yung giniling na baka. Sarap niyan. Tapos may toyo yun. Ano? Ginisa sa ano? Pechay. Paborito ko yun. Kuya, magbuti mo, kuya. Ilang taong ka na experience mo, kuya, sa pagtatanim? Tagal na rin.
Mga ano pong ilang taon na, kuya? Ano, Dati na po niyang trabaho yan o dito na lang? Dito na lang. Dati ano po trabaho niyo, kuya? doon ako sa ano, Baguio po. Sa Baguio. Sa Benguet. Tatanim din kayo ng gulay. O, yun, no? Galing. Mas maraming gulay doon, kuya, no? Opo. Kaya pala, ano, magaganda Tanim tanim. namin doon, carrots, Broccoli. repolyo, Oh, yung broccoli, oo, broccoli. lechogas. Oo. Yun. Ano ba yung klase nung parang repolyo na violet? Meron ba ron? Meron po. Anong tawag doon? Repolyo rin, violet. Repolyo sa tawag din kasi ibang kulay niya. Ibang kulay, violet eh. Oo. Okay. Salamat, kuya. Ano, Konsi, ano ba tatanim mo dito sa ano to? Sa bakante? Ano tatanim mo dito? Ano yan, upo. Upo. Kaya pala dito may balag. Ngayon. Yan mga artist Huwag kayo magtatanim ng upo na wala kayong nakaprepare na balag kasi talagang mabalag yan. Ayan, Ano? so wala pang tanim to, Konsi. Pag tinanim, Nagbinhi na ako. may seedling na. Wala pa. Buto pa. Buto pa lang. Oo. So yan, Ang ginawa ko kasi binabad ko ng ng magdamag. magdamag na kababad. Ayan, yan. Halos. Kailangan matibay Maghapon talaga. magdamag. Matibay talaga ang so ang ano to, ang expected natin to kung sakaling mo buong alam ko naman bibless ni Lord yan. Yan din pakinabangan Hanggang summer siguro. Summer ano? Ganun. Oh, summer. Katabon, di mo Sarap. Tapos hahaluan mo ng iba yung daing na yon? Ay, danggit ano? Oh. Yung daing na yun, masarap yung tagigisa mo yan. No? Kaya tinaas din natin to kasi binululubog dito eh. Ay, nilubog din to. Oo, kaya tinaas natin. Kumuha tayo. Buti na lang, nagbigay sa atin yung Sumitomo, yung ginawang relays doon, PNR. Ito itong mga tubo. Oo nga. Binigay sa barangay. Dami ano. Kaya Dami, mga oh. kasi mo halos hanggang doon. Oo nga. Laking tulong, no? Mga pinagamitan nila. Binigay sa barangay. Gumagawa ng railways. Oo, No? yun. Yun na, nakita natin ginagawa ni Kuya. Oh. Pupunuin niya mamaya. Siguro mga alas 9 ng gabi, tatanim pa rin siya. Hindi, joke lang po. Mga 1 hour lang yan, Kuya, no? Hours lang yan. So, huwag po pabayaan ng agriculture sa natin sa ating bayan kasi napaka-importante po na rin tayong mga halaman sa ating mga bakuran. Di ba, Konsi? Oo, kahit sa mga, kung wala naman kayong space, kahit yung mga Pet battles. Yung mga basyo ng Wilkins, Pet battles. 1 point lang yan. Mga 5 liters, 3 liters. Oo. Yun. Gupitin nyo lang, lupa lang. Time na, no? Oo, ganun lang. Doon lang kami nagsimula. Ganun lang kami nagsimula. Tapos nag-expand na to. Yung mga kamuting kahoy na yun, sa inyo, dito pa rin yung... Oo. Tingnan natin yung kamuting kahoy. Punta natin yung kamuting kahoy, Ayun. So ito, meron silang mga ginawang parang bakod na rito yung mga kamuting kahoy. Ito. Ilagay dyan, nagtanim. Magdalaman kaya to, Konsi? Meron na. May naka-ani na kayo? Nakaani na kami. Okay. Merienda namin nung nakaraan. Wow, yan, makaano na sila rito mga ka-artist, napakahalaga po talaga magtanim. Kasi sabi nga may kasabihan pag may itanim, may aanihin. No? So yun, makakatipid din po tayo sa ating mga expenses pag nagtatanim tayo ng gulay. Yan. Yung si Konsi, oh. Yan, yan po, yan. Tapos dito meron nga yung patubig para sa water resources nila para sa pagdidilig. So, tingnan din natin yung mga ka-artist yung alagang hayop nila. Meron silang mga manok. Ayan, no? Ayan, may chicken sila. Ayan. Nagaga silang manok. Yung mga manok Tagalog. Pag dumami yan, magiging ano yan. Tinola. Ayan, hindi yung manok pa. Ayan, yung mga native. Ayan, pa-itlogin ng itlog yan. Siguro may mga itlog na. Ayan, may mga itlog na sa loob. So mga ka-artist, pwede rin kung gusto niyo magkaroon ng ganitong klase, alaga lang kayong 2 piraso, isang partner na manok, tapos pwede nyo siyang paitlogin. Gawa kayo ng ganito para pag dumami, meron na kayong pantinola. Meron pa silang pabo sa likod. Pabo, tingnan natin yung mga pabo. Baka madali ko ng aso. Yan, may pabo, may bibe, may itik. Yan ang itik. May white na pabo. So, itik nila yan. Mga bibe. Pwede na mangingitlog doon. Basta lagyan natin ng mga ipa.
Tapos malapit sila sa may tubig para kaligo-ligo naman yung mga bibi kasi kailangan nyo ng mahilig sa tubig yung mga bibi. Cute! Good dog, good dog. Ayan. Ihikayat ko po kayo na magtanim tayo sa ating bakuran, no? Mas mahalaga kasi yun. Bukod sa nakakatulong tayo sa kalikasan, makakadagdag, may pagkukulang tayo ng kahit paano pang-ulam-ulam man lang, no? Wala kayong mga space sa inyong mga bahay, sa inyong bakuran, kahit po sa maliit na Wilkins lang, o kaya yung meron tayo mga 1.5 na pinaginuman ng Coke, soft drinks, putulin lang po natin yung ano nun, pwede tayo magtanim ng pecha ito, sabit lang natin yun. Malaking pakinabang, no? Lalo ngayon, napakahirap, di tayo nakasiguro ngayon doon sa mga binibili nating mga gulay sa palengke. Kasi talagang ako, nasa akong mag-garden. Noong una, wala akong alam sa pag-garden eh. Noong napunta ako sa nanalong Kagawad, nakasayin ako sa Community of Agriculture, umatin ako mga seminar, talagang pinaiiwasan sa amin gumamit ng gamot, no, o ng lason. Kaya lang, naunawaan ko yung mga magsasaka, kung hindi sila gagamit ng lason, wala talagang aanihin, malulugi. Kaya talagang kahit pa konti-konti lang, so yung 15% lason at yung 85% naman organic. Kasi pag walang lason, talagang hindi rin kakayanin. Sayang ng hirap, sayang ang pagod, sayang ang oras kung hindi natin naalagaan. Kaya kung bibili tayo ng mga gulay sa palengke, ibababad natin ng matagal sa tubig, no? Kasi yung talagang lason na ginagamit sa mga halaman. Kaya nga sinabing lason, although tingin ko may side effect din naman sa tao yun, dahil lason niya di ba? Kaya kung bibili tayo, bibili natin, mga isang oras natin ibabad, no? Para safe tayo at safe ang ating pamilya. Kung mapapansin nyo, dati wala namang mga dialysis center sa mga bayan-bayan. Ngayon, lahat halos ng bayan may dialysis center na. Kasi una-una talaga yung mga kinakain natin ngayon, puro chemical. Kaya kung nakita nyo kanina, may alaga tayo manok na Tagalog doon. Talagang halos sa pinapakain dyan, darak lang. No? Tapos yung mga inahaluan ng konting mais. Yung mga bibi natin, ganun din. Organic din yan. Kaya sa katulad ko na kailangan na alagaan din ng kalusugan, so nagtanim ako ng mga organic. Kaya katulad yan, nabagit ko kanina, yung turmeric na yan, napakalaking bagay. Talagang napanormal niya yung aking creatinine. At ang good news pa sa akin, nabawasan na yung mga maintenance kong gamot. No, tinanggal na sa akin yung kolesterol, sa sugar, sa uric acid. Talaga natira na lang sa akin ng gamot ay yung sa high blood, no, yung Micardis. Kasi sabi ng doktor, ang high blood talagang hindi na nagagamot. Kaya yun yung talagang maintenance ko. Dati dami kong gamot. Ang maintenance ko nga sa loob ng isang buwan, halos 6,000. 6,000 isang buwan. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, sa tulong ng halamang gamot, pagka kasi naglaga ako ng turmeric, tinahaluan ko din talaga ng malunggayan. Dahon ng malunggay. Saka ako iinumin. Iba, lalagay ko sa rep. Pagka gusto ko mainit, mag-iinit ako sa tasa. So, inumin ko na mainit. Sabi nga sa Biblia, itananim na ng Panginoon, binigay na ng Diyos, lahat ng halaman, puno, bunga, no? Para ipanggamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Kaya naniniwala ako dyan. Yung mga tao na sabi wala nang gamot, dahil nyo yung binigay sa atin na normal, na natural na healing. Andiyan ang mga halaman. Marami nagpatotoo na gumaling sa cancer dahil sa mga halamang gamot. Andiyan ang mga stage 4 cancer, napagaling ng dahon ng guyabano, luyang dilaw, at saka oregano, may sambong pa. Totoo yun. Malaking bagay yan. Isa ako na nagpapatunay na yung mga maintenance ko na natanggal yon dahil sa pag-inom ko ng mga herbal. Yun lang. Uli, magtanim tayo sa ating bakuran. Salamat po.